Sa bisa ng Republic Act 9189 o ang Overseas Absentee Voting Act na naisabatas noong February 2003, nabigyan ng pagkakataon ang mga Pinoy abroad na makaboto at makalahok sa mga halalan sa Pilipinas. Pero paano nga ba bumuboto ang mga Pinoy abroad? Alamin natin sa pinagsanib na ulat ni Amiel Pascual mula sa Taiwan, Ferdy Petalio mula sa Hong Kong, Catherine Martinez mula sa Russia at Marlon Briola mula sa Dubai. Dito sa Taiwan, handa na ang Manila Economic and Cultural Office o MECO sa pagsisimula ng overseas absentee voting sa Abril. Umabot na ng 41,000 ang mga registered voter dito, mas mataas ng 10,000 kumpara sa bilang ng mga botante noong 2016 elections. Ayon kay MECO Chairman Angelito Banayo, bunga ito ng consular mission sa iba't ibang bahagi ng Taiwan upang hikayatin ang ating mga kababayan na lumahok sa parating na halalan. Ginawa namin simula noong 2017 ay pagkampanya talaga. Kinausap namin ang Filipino community sa iba't ibang lugar at saka talagang sumadya kami na pumunta doon sa mga lugar kung saan maraming mga OFW para nga sila'y mahikayat na magparehistro. Ayon pa kay Banayo, simula ngayong taon ay automated personal voting na ang gagamitin sa Taiwan upang mapabilis ang proseso ng pagboto at ang pagpapadala ng resulta sa Commission on Elections o COMELEC. Mula April 13 hanggang May 13, maaaring bumoto ang ating mga kababayan sa 3 MECO offices sa Taipei, Taichung at Kaohsiung. Karamihan naman sa ating mga kababayan dito sa Hong Kong ay naabisuhan tungkol sa parating na overseas absentee voting sa pamamagitan ng social media at mga anunsyong nakapaskil sa Philippine Consulate sa Admiralty. May humigit kumulang 90,000 na registered voters sa Hong Kong. 9 sa bawat 10 botante dito ay kababaihan. Karamihan sa kanila sa social media na lang nakikibalita para makilala at makilatis ang mga kandidato. Isa sa kanilang pinanunood ang programang Get It Straight ni Kuya Daniel Razon na may live streaming sa Facebook, kung saan nakapagtatanong ang mga OFW mula sa iba't ibang bansa sa mga kumakandidato upang liwanagin ang kanilang pananaw, plataforma at mga plano sakaling sila ang manalo. Bubuksan ang voting center dito sa Hong Kong mula April 13 hanggang May 13 sa Bayanihan Center, Kennedy Town. Maaaring bumoto mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Linggo. Ang ilang OFW dito, nakaplano na ang gagawin para sa absentee voting. Mas-set lang kami ng holiday kung Sunday kasi. So Sunday kami pupunta sa may Bayanihan at doon kami magboto. Piliin na namin kung ano nararapat, kung sino at ang nararapat para sa ating bayan. Automated ang botohan at mayroong 9 na machines na gagamitin sa halalan. Ang Bayanihan Center sa Kennedy Town ang kaisa-isang designated voting center dito sa Hong Kong. Hindi natin maaaring gawin ang ating proseso na pang Pilipinas sa labas ng Hong Kong maliban sa loob ng konsulado at saka kanilang pinahintulutan. Pinahintulutan ho ang ating Bayanihan Center. Pero maliban doon, hindi na ho tayo binigyan ng iba pang. Dito naman sa Russia, mano-mano pa rin ang pagboto sa parating na halalan. Higit 3,500 ang mga nakarehistrong botante dito sa Russia. Dito rin boboto ang mga Pinoy na nasa Armenia at Kazakhstan. 2 paraan ng pagboto dito sa Russia, via mail, kung saan ipapadala ng embahada ang balota at i-email back ito ng OFW sa pasuguan matapos makaboto. Maaari ding personal na magtungo sa embahada dito sa Moscow, isulat sa balota ang ibobotong mga kandidato at ihulog ito sa ballot box. Maganda ang internet service dito sa Russia, kaya't well-informed ang ating mga kababayan dito sa mga tumatakbong kandidato. Ang iba naman, tumatawag pa sa kaanak sa Pilipinas para makilatis ng husto ang kanilang mga iboboto. Yung family ko, nag-uusap-usap kami tungkol dyan at may mga napupusuan na kaming kandidato. So sana ngayon, maging pantay-pantay at totoo yung kalalabasan ng ating halalan. Na-inform po ako sa halalan through Facebook. Nagkausap namin yung asawa ko at yung mga anak ko. Nakapag-uusapan namin about yung sa halalan this year. Todo suporta naman ng embahada sa pagbibigay ng impormasyon sa mga OFW patungkol sa overseas absentee voting gamit ang social media at personal na pakikipag-usap ng mga embassy staff. Ang Dubai ay may pinakamalaking bilang ng mga rehistradong overseas absentee voters sa buong mundo. Sa datos ng konsulado rito, mahigit 200,000 ang nakarehistrong botante rito
Karamihan sa kanila, sa social media na rin nakikibalita patungkol sa parating na halalan. Na-inform kami sa mga social media, pero marami pa rin kami siguro hindi nalalaman sa mga kandidato, pero sana magbigay pa sila ng more information. Sa social media na rin inaanunsyo ng konsulado kung saan maglalagay ng mga field voting precincts. Pero karaniwan ng isinasagawa ang botohan dito sa mga tindahan, hotels at restaurants na pagmamay-ari ng mga Filipino. Hinihikayat naman ni Consul General Paul Raymond Cortez ang ating mga kababayan na bumoto sa darating na eleksyon. Sa ngayon ho, ang pinakamalaking overseas absentee presinto sa buong mundo ay ang konsulado dito sa Dubai. And dahil dito, pinapalawak namin yung information na campaign namin sa mga kababayan natin dito na lumuhok at join sa elections 2019. Yung overseas voting kasi, isang buwan po yun, hindi lang po isang araw. Sa datos ng COMELEC, nasa 3 milyon ang rehistradong botante para sa overseas absentee voting ngayong darating na May 13 elections. Malaking pwersa ito na pwedeng humatol sa kapalaran ng mga tumatakbong senador at party list. Tandaan, tatagal ng isang buwan ang overseas absentee voting mula April 13 to May 13. Ang pagboto ay hindi lamang karapatan nating mga Pilipino. Ito ay obligasyon natin saan man tayong panig ng mundo. Mula rito sa Taiwan, ako si Amiel Pascual. Mula naman dito sa Hong Kong, ako si Ferdy Petalio. Mula sa Moscow, Russia, ako si Catherine Martinez. Mula rito sa Dubai, UAE, ako si Marlon Briola para sa UNTV News and Rescue.